tayo sa kanyang wangis at sa kanyang larawan para siya rin po nating lalakaran sa buhay na ito. At dahil nangyari na ang nangyari, ang tao ay nahulog sa pagkakasala, pero ang hinahanap ng Panginoon ay yung una, yung kanyang plano para sa atin. Pinahintulot yun na magkaloko-loko ang buhay ng tao hanggang sa sapitin niya ang kanyang kamatayan, kasi ang tao ay may likas na katigasan. Ang tao ay may kalikasan na pagdududa. Maliban na hindi niya mararanasan ang kamatayan, ang kahirapan, ay hindi siya nagtitiwala. So, say amen. Minsan, ang tao kailangang paranasin. Kasi kahit turuan mo ng turuan ng isang tao, kung hindi naman niya nararanasan yung itinuturo mo sa kanya, iisipin niya na baka hindi naman totoo, baka nagkataon lang, di ba? Kaya ang ginagawa ng Panginoon ipapahintulot sa isang tao na magdusa siya para ma-realize niya yung buhay niya na totoo ang kasulatan. Ang Panginoon ay hindi nagkukulang na tumawag sa atin buhat po ng una at ginagabay tayo. Mga anak, hindi nagkulang ang Diyos, at magdasal lang tayo, magkaisa tayo, at kakamtan natin yung kalayaan na ipinangako ng Panginoon. At malapit na po ang kanyang pagparito. Pero sabi nga, kung ang tao ay magbabaliwala, ay hindi nalulugod ang aking kaluluwa sa kanya. O kung siya ay tatalikod sa pananampalataya, ang sabi ng Panginoon, hindi nalulugod ang aking kaluluwa sa kanya. Mga anak, tandaan natin, lahat ng nangyayari sa buhay natin, mga circumstances yan, na pinapahintulot ng Panginoon para matupad yung plano para sa bawat isa sa atin. Dahil from the foundation of the world ay mga hinirang tayo. Naniwala ba kayo? Kung sino man may paniniwalang ganito ay ganun nga ang mangyayari. Na huwag lang tayo magdududa, huwag lang tayo mag-aalinlangan, huwag lang tayo magbabaliwala. Dahil tandaan natin, ang kahinaan ng laman na ito ay hindi inalis ng Panginoon. Nandun lang yon. Tama? Kaya nga, flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Nananatili iyon sa laman ng tao, yung kanyang kahinaan. Yan ay pinatotohanan na ng mga heroes of faith, mga anak. Pero ang hinahanap naman ng Panginoon ay yung pananampalatayang puro. Shall we say amen? Yung totoong pananampalataya. At hindi yung pananampalataya na dahil may kailangan ka sa Diyos. Dahil may mga tao ngayon, kaya lamang naglilingkod sa Panginoon, lumalapit sa Panginoon, dahil sila ay nabusog o nakakain. Amen? Wala silang interest sa mga himala ng Panginoon. Ang gusto lang nila mabusog yung kanilang mga katawan. At kapag nandun natanggap na nila mga biyaya, mga pagpapala sa kanilang buhay, nakalimutan na yung nagpala. Nakalimutan na yung pangako sa Panginoon. Pero kung ikaw ay predestinated, na sinasabi ng Biblia, buhat pa ng una ay itinalaga ka na sa buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, ang Diyos lang ang nakaalam yan, hindi ikaw. Tama? At yung Diyos na nakakilala sa iyo, siya po ay mag-iingat sa iyo hanggang sa marating mo yung kalalagayan na ikaw ay magbabagong buhay. Dahil ang ibig sabihin lang yan, ibinabalik ka ng Panginoon doon sa kanyang plano ng likhain ng tao
sa wangis at larawan ng Diyos. Shall we say amen? So, paano mangyayari yun? Dahil sa Espiritu na tinanggap natin kay Kristo, buwat nang tayo'y sumampalataya. Shall we say amen? So, nandun lang yon. Nandun lang yon na nagpapaalala sa atin at kinukonsensya tayo, lalo na sa panahon na hindi natin tinatalima ang kanyang mga salita. Pero may gagawin ng Panginoon, mga anak, magtiwala lang tayo. Talagang pinapahintulot ng Panginoon magdurusa ang tao para maka-realize siya, makaalala siya na mayroong Panginoon na dapat niyang kilalanin, dapat niyang lapitan sa kanyang buhay. Dahil sabi nga ng Panginoon, wala kayong magagawa kung wala ako sa inyo. So, say amen? Kung yung mga church attender, pagka minsan natutumba pa di ba? So, say amen? Gaano pa kaya yung napabayaan natin yung pagdalo sa mga pagtitipon gaya nito. So, ibig sabihin lang, mas maigi pa pala yung kahit papaayoy na wiwisikan o nadidiligan ng pagpapala o ng salita ng Panginoon. Dahil nandoon na nangungusap ang Panginoon. Kesa doon sa talagang asinsiro, no? Wala. Kasi kapag gano'n ang tendensiya ng isang tao at siya ay hindi ibinalik ng Panginoon, ibig sabihin lang yan, hindi ka karapat-dapat. Ganon lang yan, mga anak. Before the foundation of the world, pinili na tayo. Pero kung ikaw ay isa sa mga pinili na yon, nakaranas ka man sa buhay mo, o yung sabihin natin, pag backslide sa mga katuruan ng Panginoon, nakaranas ka man ng ganyan, dahil nakita ng Panginoon ang puso mo, buhat pa itatagas sa libutang ito, ang tendency niya, ang gagawin ng Panginoon ay ibabalik ka sa kanyang kawan. Tama? Shall we say amen? My sheep hear my voice and they follow me. Alam mo, kilala mo ang tinig ng Panginoon hindi ba? At kapag narinig mo yung tinig na yon, anong gagawin mo? Tatakas ka ba? Tatakbo ka ba? Magpapakasama ka ba? Hindi. Di ba? Kundi magpapakumbaba ka. Dahil kilala mo ang tinig ng Panginoon. At dahil sa tinig na yan, na kapag yan, pinanghawakan mo sa buhay mo, kahit anong may kahinaan meron ka, ay igigiya ka ng Panginoon sa tamang landas doon sa buhay na walang hanggan. Tandaan po natin na ang pagkatuto sa Panginoon, hindi ito sa isang araw lang, 2 araw, o attender ka sa church. Habang buhay ito, tinuturuan tayo ng Panginoon. Araw-araw, may natututunan tayo. Sabi nga, from glory to glory. Araw-araw yun. Maya't maya, may natututuhan tayo. Kung sinisiyasat natin, kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Pero kung baliwala lang, at parang normal lang, mga anak, tandaan natin, malayo sa iyong pagpapala, malayo sa iyong ang pangako. Pero kung nakakaramdam ka ng paggigiye ng Panginoon sa buhay mo, kahit anong kalagayan mo sa buhay, naghihirap ka, yumayaman ka, mararamdaman mo ang paggiye ng Panginoon sa iyo. Dahil ayaw niya na isa man sa kanyang mga tupa ay
mapapahamak. God is all-knowing. Tandaan natin, mga anak. Si Abraham, hindi pa sinisilang yung mga anak niya, yung mga apo niya, pero sinabi na ng Panginoon, pinili kita bilang magiging ama ng lahat ng bansa. Tapos, amen? Ha? So, ng mga Hudyo at ng mga Hintil, mga anak, si Abraham. Bagamat nagsimula yan sa isang binhi lamang, di ba? Kinino yun? Kay, sino yung anak niya lalaki? Namuntik ng ialay, si Isaac. Tama? Amen. So, doon nagsimula sa isang lalaki. Kay Isaac. Yes, amen. At dumating ang panahon na nanganak ito si Isaac. Kung di ako nagkamali, Isaac, ang anak niya, si Jacob at si Esau. Tama ba? Siya, amen? Pero, tandaan natin, sa kabila ng pangalang Jacob, mga kapatid, meaning supplanter eh. Talagang pag sinabi supplanter, manggugulang, ano? Yan ang meaning ng Jacob eh. Pero sabi ng Panginoon, Jacob I love, but Esau I hate. Shall we say amen? So wala pala sa pangalan yan, tama? Amen? Kundi kapag ka pala inibig ka ng Panginoon from the foundation of the world, hindi na magbabago yon. Pero si Esau, na ipinagpalit ang kanyang pagkapanganay, ipinagpalit sa lugaw lang eh. Sabi sa amen? Sabi ni Esau kay Jacob, ikaw na ang panganay, ikaw na ang tagapagmana, sige na. Nagugutom ako, pakainin mo na lang ako ng lugaw na niluluto mo. At doon mga anak, ibinenta, inayawan ni Esau ang pagiging tagapagmana. Kaya si Jacob, mga anak, yung mapalad na pinanghawakan yung pangako na yon. Tama? Shall we say amen? Bakit niya pinanghawakan niya? Sa tingin ninyo, si Jacob, basta pinanghawakan niya lang yan sa walang anumang bagay? O pinanghawakan niya yan dahil may pananampalataya siya? May pananampalataya si Jacob. Shall we say amen? Ha? Samantalang si Esau, okay lang, sa iyo na yan. Basta't ako, mabusog lang ako sa oras na ito. Makakain lang ako. So, ganyan ang mga tao ngayon, mga anak. Mas mahalaga pa yung mga bagay ng sanlibutan ito para sa kanila. Pero ang mga totoong hinirang ng Diyos, buhat pa ng itatagas sa libutan ito, hindi sila mapalagay sa mundo eh. Naniwala ba kayo? Hindi sila makampante. Parang laging may kulang sa buhay nila. Tama? Amen? Lagang parang may hinahanap sila na hindi nila malama kung ano yun. Bagaman minsan, ang tao nagsasaya sa ibabaw ng lupa, pero may something doon eh, na parang may laging kulang sa buhay niya. Shall we say amen? Hanggang sa matutuklasan na lamang natin, mula lang tayo makapagbasa ng banal na aklat, sasabihin natin sa sarili natin, ito lang pala yung iniintay ko. Ito pala yung kulang sa buhay ko. Shall we say amen? Kasi sabi ng banal na aklat, you are complete with Him. Kumpleto na raw tayo kanino? Sa ating Panginoon. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niyan. Shall we say amen? Huwag mo lang siyang gagawing genie. Yung mga tao kasi ngayon tumatawag sa Panginoon, hihingi ng panalangin pagkatapos pagka pinasenso, pinayaman, nakalimutan na yung pangako nila. Nakalimutan na yung nagbigay ng pagpapala sa kanila. Nagmatigas na. Shall we say amen? So huwag tayong mag-ugaliin ng pagmamatigas, mga anak.
manatili tayo mapagkumbaba sa Panginoon. Dahil kung wala siya sa buhay natin, ay lalong wala rin naman tayo. Sabi sa amen? Lahat tayo na nandito, lilipas tayo lahat dito. Sangayon ba kayo? Eto, nakita ninyo, dati, mula pagkabata, pero ngayon, eto na, lolo na ang tawag sa akin, di ba? Sabi sa amen? At unti-unti, pahina na naman pahina ang mata, pahina ang katawan. Kaya, pahalagahan natin ang buhay Dahil, kumukupas Para tayong halaman. Para tayong bulaklak. Nasa sandaling nananariwa, pero pagkaraka, lumilipas. Natutuyot. Sabi sa amen. Purihin ang Panginoon. Salamat dahil bagaman nakakaramdam ako talaga ngayon ng nabigat sa katawan ko, para akong babagsak Parang walang enerhiya yung katawan ko ngayon. Pero salamat dahil nakaawit pa tayo. Nahirapan ako kahapon doon sa CR na comfort room. Ewan ko ba kung ano ang kadahilanan, Pero salamat sa Panginoon dahil na-arouse ko. Salamat sa Panginoon. Bagaman pakiramdam ko parang hinang-hina ako. Pero buhay ang Panginoon para mangusap sa ating kalagitnaan. So, say amen. Buhay ang salita, mga anak. Buhay ang salita. At ang mga anak sa buhay nito, para hindi tayo mahatulan ng Panginoon, ay sumunod tayo sa kanyang kalooban. Ephesians chapter 5, verse 1, magbabasa po ako ng scripture. Sabi po dito, ito'y payo ni Pablo sa mga taga-Efeso, at para sa atin din naman ito. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. So yun, yung kanyang sariling buhay na inialay niya po once and for all para tayo mapatawad sa lahat ng ating kasalanan. Shall we say amen? Lahat nga nagkasalaan, di ba? For all have sinned and come short to the glory of God. Hindi tayo naging karapat dapat lahat Shall we say amen? But the gift of God is eternal life through Yahshua HaMashiach, Jesus Christ. Sa verse 3, ngunit ang pakikiapid, sabi dito, at ang lahat ng karamihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. O ang karamihan man o mga mangmang na pananalita o ang mga pagbibiro na di nararapat kundi kayo'y magpasalamat sapagkat talastas ninyong lubos na sinumang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyoson. So yun pala, mga anak, hindi ka nga sumasamba sa ribulto, hindi ka nga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero ikaw ay may pag-uugaling mahalay, sabi dito, yun daw ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Kaya huwag kayong huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos
sa mga anak ng pagsuway. Sino yung mga anak ng pagsuway? Yung pong mga nahahanda na sa kaparusahan. Shall we say amen? Huwag kayong makibahagi sa kanila. So, yun ang payo ni Pablo. Sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, dadapot ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Shall we say amen? Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Purihin ang Panginoon. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. So, yung mga bagay na yan, mga anak, tatandaan po natin yan. Huwag natin iwawala yung mga bagay na yan. Ano? Ha? The fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Shall we say amen? Ha? Hindi pala kailangang lumalakad lang sa katuwiran. Kailangan pala may katotohanan. Tama po? Ha? Amen. Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapakikinabangan na gawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatahin. Sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lang. Shall we say amen? May kayo nakaranas na makasama sa mga kaibigan na nabubuhay sa kasalanan, mga anak. Dadapat ang lahat ng mga bagay pagka sawata ay tinatanyag ng kaliwanagan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay itinatanyag ay kaliwanagan. So, yun po. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay. Kapag ganun pala, mga anak, maituturing ka palang patay. Di ba? Ha? Bagamat buhay, pero namumuhay sa kalayawan, patay. Namumuhay sa kasalanan, patay pala yun. Ha? Magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. So we say amen. So may panahon pa? May pagbabago pa ba sa buhay ng tao? Mayroon po. Basta't ang tao'y marunong tumanggap ng kanyang mga pagkukulang sa buhay. Diba? Anong sabi niya doon sa babae? Tama ang iyong pagkakasabi na wala kang asawa dahil limang lalaki mga kinakasama mo lang yun Hindi mo naman sila asawa Pero dahil ngayon nakilala mo kung sino ako, sabi ng Panginoon, humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. Shall we say amen? Tuwan-tuwa yung babae, the woman at the well. Doon nakilala niya ang kanyang tagapagligtas, ang Misaya ni Israel. Hinipo siya. At doon yung babae na yon, mga anak, kanyang ipinagsigawan na ang Misaya ay narito na. Ang matagal ng tagapagligtas na ipinapangako ng ating mga magulang, narito na. So yun. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Shall we say amen? Huwag tayo magpapa-scam. Huwag tayo magpapaloko. Tama? Shall we say amen? Be wise as a serpent and harmless as a dove. Kung nagdududo ka, manalangin ka sa Panginoon Diyos, tutulungan ka niya. Shall we say amen?
Kung nagkukulang ka, manalangin ka sa Panginoon, pupunuan ka niya. Kung alinlangan, sabi nga, ano man inyong gagawin di ba? Sa salita o sa gawa, gawin ninyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tama? For the glory of the Father. Gagawin mo. Mananalangin ka lagi. Huwag mong kakalimutan yung nagpala sa iyo. Huwag mong kakalimutan yung nagbigay ng buhay sa iyo. Tama? Shall we say amen? Nandyan lang siya Hindi naman siya. Tayo lang yung lumalayo minsan Tayo lang yung nagbabaliwala. Pero siya ay laging nandoon na nag-iingat sa atin. Kaya nga buhay pa tayo hanggang ngayon Dahil kung walang plano ng Panginoon sa buhay natin, matagal na tayong wala dito. Isipin mo yan, ilang beses na ako muntik-muntik mawala na. Pero mas marami pang mga kaibigan yung mga nauna pa sa akin. So anong ibig sabihin yan? Di ba? Purihin ang Panginoon. At narito tayo mga anak. May purpose ang Panginoon sa buhay natin. Huwag po tayo mag-aalinlangan. Huwag po tayong magdududa. Dahil kapag nagduda tayo yan po'y kasalanan Panghawakan lang natin lagi. Panghawakan lang natin lagi ang mga salita ng Panginoon. Mag-iingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Tama ba itong binasa ko o mali? May mabuti ba sa bawat araw? Ang mabuti lang dyan yung nakakilala tayo ng katotohanan. Tama? Kasi isipin mo, ang mga araw ay masasama. Sabi dito ni Pablo. Amen. Kaya kung hindi tayo magiging mapagbantay sa buhay natin, hindi natin mabantayan ang sarili natin, hindi natin maingatan ang sarili natin, napaka-delikado. Huwag po tayong magpapadaya. So dito sabi niya, samantalahin ang panahon. Yan. Sasamantalahin natin. Yung panahon ng panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Tama po? Panahon ng paglilinis ng Panginoon. Panahon ng pagtuturo ng Panginoon sa atin. Tinuturuan tayo di ba? Sanctify them by your word. Your word is truth. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Importante, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos Dahil yan ay naglilinis ng ating kaluluwa. Nililinisan yan dahil dumadagdag yung pananampalataya. Once na ang salita ng Diyos ay napipiliin po tayo. Diba? Pagkain yan Pagkain ng kaluluwa po natin yan. At huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So yun ang mahalaga, mga anak. Kailangan bubuksan natin yung mga kaisipan natin. Ano ba ang gusto ng Panginoon sa buhay ko? Bakit ba nagkakandaloko lagi ang buhay namin? Hindi kami magkaunawaan, hindi kami magkaintindihan. Hindi kami mapagpala. Lagi kami nangangailangan. So kapag ganon, may ibig sabihin yun May something na kulang doon. Kulang ka ng mga spiritual na bagay. Kaya yung mga material na bagay, sandali mo lang nahahawakan, pero bukas ubus na. Bukas wala na. Sunog na, tunaw na. At hirap na hirap ka sa pagkakayod. At hindi na satisfy yung pagkatao mo. Lagi kang nangangailangan. Pero kung may spiritual na bagay na ina-input sa pagkataong loob,
Yun ang satisfaction eh. Shall we say amen? Doon ka lang satisfy. Noong araw talagang marami mga kaibigan, yaya dito, yaya doon, saya dito, saya doon. Pero bakit ganun? Parang nararamdaman ko kulang eh. Bakit hindi ako masaya sa gitna ng kasiyahan? Nung natuklasan ko ang Panginoon pala yung nagkukulang eh. O yung pala ang kulang eh. Yung pala nagkukulang sa buhay ko. Yung pagkilala sa Panginoon. Pero once na ang Panginoon, mga anak, ay tinanggap mo lang buong puso't kaluluwa. Pinaglingkuran mo siya na may katapatan. Tandaan niyo ito. Yan ay walang hanggang kapayapaan na ibinigay sa buhay mo. Ikaw na yung pinakamapalad na tao. Dahil kahit sa gitna ng kasakunaan, sa gitna ng mga kalamidad, sa gitna ng kung ano man ang nangyayari sa mundo natin ngayon na napakasama na, mga anak. Hindi ka apektado dyan eh. Pinapalakpas mo lang yan eh, di ba? Shall we say amen? Lilipas din yan. At sa Panginoon kami. Shall we say amen? Kasi yan eh, pinaiiralan ng Panginoon sa buhay natin yan para mapagsanayan. Ibig sabihin, sinasanay tayo. Tinuturuan tayo para maging ganap tayo sa harapan niya. Tama? Hindi yan pahirap, hindi yan pasakit. Kundi yan ay pagmamolde ng Panginoon. Shall we say amen? Hindi ba tayo putik lamang na iminimolde ng Panginoon kung anong gusto niyang anyo na magkakaroon tayo? So, ganun ang Panginoon. Gusto niya itama ang buhay natin. Gusto niya ilakad tayo ng ayon sa kanyang katuwiran, ayon sa kanyang kabanalan. Without holiness, tandaan ninyo ito without holiness, no man can see the Lord. Kahit ano pa sabihin mo, punta ka ng simbahan, maglabas-pasok ka. Pero pag walang holiness, pag hindi ka namuhay na may katuwiran, hindi mo makikita ang Panginoon, kundi ang puot ng Panginoon ang makikita mo. Huwag natin sayangin, mga anak. Isang napakalaking pribilehiyo itong binigay na sa atin, na makaunawa tayo ng mga salita ng buhay at makaunawa tayo ng malalalim na bagay para maunawaan natin ang kapahayagan ng Panginoon. Shall we say amen? Sabi nga ng Panginoon, maraming tumitingin, pantas at mga matatalino, pero hindi sila makaunawa. Bakit nagkaroon ng mga dibisyon sa bawat simbahan, mga anak? Bakit hindi sila solido? Pare-pareho lang naman mananampalataya yan. Dahil sila'y dinidivide ng kanilang di pagkakaunawaan. Tama? Gayang iisa lamang ang revelasyon ng Diyos. Tama? Iisa lamang ang revelasyon ni Kristo. Pero bakit may mga hidwaan pa rin yan? Nakalagay lang dyan, United Pentecostal Church. United Church of Christ. Pero yung turo nila, yung revelasyon nila, hindi yun united, kundi divided. Tama? Tandaan natin, ang tunay na revelasyon, isa lang. Ayan. Si Kristo, si Yahushua, ang Messiah. Was na unawaan mo kung sino ang Ama at kung sino ang Anak. Kasunod na niya yung mga malalalim na bagay na itinago ng Panginoon sa mga pantas at matatalino. Hindi nga nila kilala kung sino ito Di ba? Ang alam lang nila, kanilang tagapagligtas. Totoo naman yon. Kaya nga, susukatin ka. Titimbangin ka ng Panginoon kung ano ang nararapat para sa iyo. Shall we say amen? Kaya dapat kapag tinimbang ka ay masumpungan kang tama sa timbang di ba? Shall we say amen? Kasi ang Panginoon ay humahato sa ayon sa katuwiran Hindi naman siya
Kung nandun ka, nandito ka, nandun sila, may sukat pa rin, may pamantayan pa rin ng Panginoon sa paghatol. Pero ang isang napakahalaga, tatandaan nyo to, isa lamang ang liwanag, isa lamang ang katotohanan, isa lamang ang pahayag. Yan ang tatandaan ninyo. For many are called, Brother Johnson, but only few are chosen. Yung mga tinawag pipilian pa Tama? Pipilian pa po sila, mga anak. Ngayon, paano mo nalaman na pinili ka? Malalaman mo yan kapag ang patnubay ng Panginoon, ang paggabay ng Panginoon ay nasa sayo. Yung revelasyon ng bridegroom, ipinapasa sayo. Yung love letter ng Panginoong Jesucristo, ibinibigay sayo. Yung unawa, kung sino ang ama, kung sino ang anak. Shall we say amen? Pinapaunawa sa iyo yon. At ipinapaalam ang mga plano. Yan ang ginagawa ng Panginoon. Tama? Hindi ka papayagang lumakad ng bulag sa buhay mo. Shall we say amen? Marami ngayon ganyan. Sapat na sa kanila, may pananampalataya naman ako ligtas na ako Tama naman yan. Pero tandaan po natin, kaya tayo nandito sa end time. Dahil may pangako ang Panginoon. May ilan na nakatayo dito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang dumating ang pagparito ng anak ng tao. Si Kristo nga yan. Hanggang sa dumating ang kaharian ng anak ng tao. Ibig sabihin, meron pong mga nabubuhay at sa isang kisap mata ay papaltan yung kanilang pangangatawan. Hindi sila dadanas ng tormention. Shall we say amen? Pero yung karamihan sa mga naghihintay sa Panginoon, dahil walang giya, walang patnubay, basta sila may pananampalataya, sapat na sa kanila yon, magbabayad pa rin. 5 months tormention. Sa ngayon po tayo, 5 months tormention para testingin ang pananampalataya ng tao. Dahil tinanggihan nila ang pahayag ng bridegroom. Tama, Brother Johnson? Maraming inimbitahan. Pero 3 meses sa kanila naging busy. Sa kanilang mga negosyo, sa kanilang bukirin, at kung ano-ano pa. Binaliwala nila ang pagpapahayag ni Kristo. Mga anak, mga kapatid, sa panahong ito na kinabubuhayan natin, alam niyo ang pinakamahalaga, yung makaunawa ka ng kapahayagan ni Kristo. Rapturing faith. Yun ang napakahalaga ngayon. Dahil kapag wala ka niyan, hindi ka na-sanctify, hindi ka nalinis ng kanyang salita, dadanas ka ng 5 buwang tormention. Lalo na sa mga kabataan na tiyak na buhay pa sa panahon na yan. Dahil konting panahon na lang, darating na ang Panginoon Konting panahon na lang, darating ang Panginoon. Mga anak, yung mapapalad yung maagang mamamatay. Kung siya may Polish Virgin, ligtas pa rin siya. Kung siya may ay bridegroom, ibabangon siya ng Panginoon sa araw ng rapture. Tama? So, say amen? Sabi nga doon ay hindi lahat tayo ay ang sabi doon, tayo'y babaguhin. Tayong mga nabubuhay, tayo'y babaguhin sa isang kisap mata. Magpapalit tayo ng katawan doon. Kung ikaw ay nabubuhay sa panahon na yon, ang pag-agaw ng Panginoon sa alapaap, nandun siya, naghihintay doon. At yung mga patay naman ay babangunin.
yung mga mananampalataya ni Kristo. Shall we say amen? Amen. Sabi po dito na laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa English, ano ito? Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ayun. Laging magpapasalamat. Ano namang bagay na nais mong gawin, may negosyo ka, may sideline ka, may hanap buhay ka, expected mo yung pagpapala, ipanalangin mo na hindi ka magkakamali, ay ipanalangin mo na hindi ka mag-aabono. sa mga nagninegosyo, importante yan, yung dasal. Dahil sigurado na tama. Siguruhin mo pa, dasalan mo pa para sigurado na. Tama. Dahil kapag nakalimot ka, maya-maya ikaw pa magbabayad niyan. Tama ba? Importante yung dasal. Importante mo panalangin. Para hindi tayo maloko. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Kailangan may takot di ba? Shall we say amen? Nandiyan pa ba yung takot sa inyo? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag nariyan pa yung takot sa puso ninyo, tuturuan kayo ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, kung kayo napapagal na, nabibigatan, lumapit kayo sa akin. At kayo bibigyan ko ng kapahingan. Bibigyan ko kayo ng kagaangan. At mag-aral kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Shall we say amen? Ang Panginoon, napakabuti. Hindi ka lang pinalapit sa Kanya para pagpalain Tuturuan ka pa niya kung paano ka magiging matalino. Yan ang tunay na katalinuhan at karunungan. Tama? Shall we say amen? Dahil siya punong-puno. The man of wisdom, mga kapatid, mga anak, ang ating Panginoong Hesukristo. So ito, payo ito sa mga may asawa. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa na gaya ng sa Panginoon. So yan. Yung ulo natin ay si Kristo, tama? Tayo mga lalaki. Yung mga babae naman, ang ulo nila yung lalaki, tama? At si Kristo naman, ang ulo niya ay ang Panginoon Diyos. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So, merong pattern, mga anak. Hindi pwedeng babae ang ulo ng lalaki, no? Kasi pagka ganun, problema yon, tama? Shall we say amen? Hindi aayon sa banal na kasulatan. Ang lalaki pa rin ang ulo. At ang lalaki naman, ang ulo niya, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, nagpapasakop siya kay Kristo. Tama? Para yung pamilya niya, yung asawa niya, ay mamuhay o mabuhay sa kapayapaan. Shall we say amen? Kasi kung pumapantay yung babae sa lalaki, problema yon. Magsasabong yan. Shall we say amen? Sino referee? Yung mga anak, referee. Ganoon ang mangyayari nun. Huwag nating pairalin yung mga ganong buhay. Dahil yan ay buhay yan ng mga ligaw. Buhay yan ng mga walang namamahay na Espiritu Santo. Mga anak, mga kapatid. Ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Tatandaan natin ito para magkaroon ng kapayapaan sa loob ng bahay. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Dadapot kung paanong ang iglesia
ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. May pinipili ba? Wala di ba? Sabi sa lahat Sabi sa amen. Hindi naman natin kinakampi ang mga lalaki. Pero ito nakasulat Hindi ko naman ginawa to di ba? Binabasa ko lang to. So sa mga lalaki naman, sabi dito, sa mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Yun pala. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa atin. You see? Nagsakripisyo siya, tama? Alang-alang sa asawa. Upang kanyang pakabanilin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Aba, yung salita pala ng Diyos yan pala ang naglilinis ng pagkatao natin Shall we say amen? Paano lalo kung wala ka naririnig na salita ng Diyos? Di disgrasya na. Tama. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Kailangan kumakain yung pagkataong loob mo ng mga aral, ng mga turo, ng mga paalala, ng mga saway ni Kristo. Para matuto ka. Tama. Kasi kung wala, saan ka pupulutin? Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Paano kung wala kang mapakinggan? Darating ang Panginoon. Nakanganga kang ganyan. Nawala na ang mga tao. Alam mo na, expected mo na kung ano mangyayari sa iyo. Sabi ng Panginoon, maghanda nga kayo. Sapagkat hindi nyo nalalaman ang oras ni ang araw na aking pagparito. Itong panahong ito, nangungusap ang Panginoon. Maghahanda tayo. Ang bawat isa sa atin. Hindi lang ako nangangaral. Pasama ako doon sa maghahanda. So, say amen? Lahat tayo, maghahanda. Sayang naman yung mga revelasyon binigay ng Panginoon kung mababaliwala ito. Sabi ko nga, Brother Johnson, thunders na lang nga iniintay natin 7 thunders na lang ang iniintay natin. Buhay na po sila. Tingnan nyo yung nangyayari sa Middle East. Gaza shall be forsaken. Hindi ba nangyari na yan? Palestine, palalayasin lahat sila dyan. Yuyuko ang lahat na bansa palibot kay Israel. Gaza, Lebanon, Syria, Egypt, Jordan, Arabs, Iran, luluhod dyan kay Israel. Tandaan nyo ito sinasabi ko mga anak, para mapatunayan ninyo na ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Maging ang Russia, napakalaking bansa niyan, pero pupulutin ang mga patay dyan pagdating ng araw. Tandaan nyo ito sinasabi ko. The battle of Gog and Magog. Pupulutin ang mga patay dyan. Mag-hiring ang Israel para pulutin lang yung mga patay na yon. Shall we say amen? Kung yung Ukraine, tinutulungan ng Amerika, hirap na hirap ang Ukraine. Pero sa Israel, dahil kamay ng Panginoon Diyos mismo yung kumilos doon. Sumalakay ang Russia, pero pinugnaw ng apoy ng Panginoon yung Russia mismo. Yung bansa, maging yung mga sumalakay, mga anak. Kamay na ng Panginoon ang naging kaaway nila. Shall we say amen? Hindi ubre. Kasi kamay ng Panginoon Tandaan niyo mga sinasabi ko. Nag-aalay na, naglilinya-linya na nagpo-formation na the Dragon, America. Pamumunuan niya ng Diablo. European Union, pamumunuan niya ni Apollyon. Tandaan niyo itong mga sinasabi ko mga anak. Yung
beast and another beast na yan. Yan ang magtutuwang pagdating ng araw. At ang false prophet, tatlo yan. Spiritual siya. Bilyon ang kanyang convert. Tandaan niyo yun. Di biro yan. False prophet na yan. Shall we say amen? Powerful ang Amerika. Powerful ang European Union. Shall we say amen? So, ano magagawa ng 2/3 ang patay sa ng mga tao sa ibabaw ng lupa? 2/3. Isipin niyo yan. Isipin niyo yung mga anak. Bakit nangyari yon? Kasi pahihintulot ng Panginoon ang kasamaan sa ibabaw ng lupa dahil ayaw nilang lumapit sa Panginoon. Shall we say amen? Sasabihin lang naman ng Panginoon, ayaw nyo sa akin eh. Hindi ayaw ko na rin. Ako pinipilit ko na magsilapit kayo sa akin, pagsisihan ninyo yung mga kasalanan nyo. Ano magagawa ko kung ayaw nyo sa akin? So paghiwalay sa Panginoon, that means separation. Kapag separated ka sa Panginoon, ibig sabihin niya, kamatayan yan para sa'yo. Naintindihan po natin? Kaya huwag tayong ihiwalay. Mga kapatid, narito na ang nagmalasakit sa buhay natin. Ibinawi sa kanyang sariling buhay, alang-alang sa kanyang mga kapatid, upang lahat tayo maligtas at matubos sa kasalanan. Tandaan natin, itong laman na ito, flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Pero yung eternal life, binigay pa rin ng Panginoon. Tama? Through faith in Jesus Christ. Through faith. Napakasimpleng bagay, di ba? Sasampalataya ka lang, maniniwala ka lang. May buhay na walang hanggan ka. Hindi ka parurusahan sa apoy. Shall we say amen? Tandaan natin, ang tormention nasa tatlong bagay eh. Sa lupang ito, may tormention. Sa hell, may tormention. Lalo na doon sa lake of fire. Tatlo yun. Puro tormention yun. Shall we say amen? Hindi dapat natin daanan yun. Kasi, nagkaroon tayo ng pribilehiyo na matuklasan natin ang kayamanan eh. Yung pangako na buhay na walang hanggan. Dapat doon pinangahawakan tulad ni Jacob. Di ba? Niyakap niya yung anghel at hindi niya binitawan. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. So dapat ganun tayo. Once na ang pagpapala dumaan na sa harapan mo, huwag mo lang bibitawan yan. Panghawakan mo na yan. Tama? Huwag ka nang umasa na may maganda pang mangyayari sa ibabaw ng lupa. Pasama ng pasama ang panahon. Sabi nga dito yung binasa natin kanina. Redeeming the time, for all the days are evil. Lahat ng araw, masama. Pasama ng pasama. Balik tayo sa mag-asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Kaya ba natin to? Shall we say amen? Kaya natin ito sa tulong ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa kung wala ako sa buhay ninyo. Tama? Siyempre, pag hiwalay ka, ano ba, expect mo? Di walang bunga, hiwalay ka eh. Tama? Shall we say amen? Pero ito ang pagsikapan natin na tayo lumakad sa tabi ng Panginoon para hindi tayo mahatulan, mga anak. Nararapat maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan.
Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino man na napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan kundi kinakandili at minamahal. Gaya naman ni Kristo sa iglesia. Hindi ba? Sabi nga, sila magiging isang laman. Hindi na sila dalawa, kundi magiging isang laman sila, sabi ng Biblia. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Can you say amen? Ang hiwagang ito, hiwaga pala yun. Kasi pag-iisayin sila ng Panginoon tama? At magkakaroon sila ng mga anak. Yun. Ang hiwagang ito ay dakila, dadapot sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Ganyan man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ano pa hanapin natin pag ang mga kautosang ito ay nasa atin? Hindi ba kapayapaan? Shall we say amen? Pag wala nito, sigurado ako, yung mga flying saucer yan, nagliliparan yan. Sa loob ng bahay. Sigurado na yun. Yung awayan, sakitan, galit, kailangan kasi kinikilala yung ulo. Tama. Yung lalaki, kilalanin mo si Kristo, yung ulo. Ikaw naman babae, kilalanin mo rin yung ulo mo. Sino bang ulo mo? Di yung asawa mo. Kasi pag hindi mo ginawa yan, walang kapayapaan yan. Tama ba yun? Malinaw po ang pinag-uutos ng kasulatan, mga anak. Ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Siyempre, yung lalaki, tiyan mo na, ulo ako dito, bakit hindi mo na yata ako ginagalang, Siyempre, mag-iisip yan, di ba? Kung mahina, sige na nga, tapusin na nga natin. Ganun ang mangyayari niyan, di ba? Pero kung matyaga, nag-iintay pa rin sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin. Tama? Shall we say amen? Nag-iintay pa rin. Ano bang gagawin ng Panginoon? Mabuti kung ganon. Tama? Kung magdidesisyon ng mali, sira ang buhay. Shall we say amen? Sira ang buhay. Kasi nagdesisyon ng sarili. Pero kung pinaubaya sa Panginoon, ay sinabi ng Panginoon ganito Kung hiwalayan man niya ako, manatili akong walang asawa. Yun ang sinabi ng Panginoon. Ibig sabihin, nandun pa rin yung katatagan. Tama? Sabi sa amen? Pero kung pairalin yung init ng ulo at kawalan ng pag-asa, sigurado ako, yan, natupad yung awit ni yung kung liligaya ka, yun, natupad yun. Pero hindi dapat ganon. Shall we say amen? Kasi kapag nangyari yung puot ng Diyos ang kakamtan ng tao. Galit ng Diyos. Pero sabi nga kanina, di ba? Hindi tayo inilalagay dyan ng Panginoon sa pagkapahamak. Tama? Shall we say amen? Kundi sa buhay na walang hanggan, doon tayo nilalagay Tinuturuan naman tayo Yung mga pagsubok na yan, teacher natin yan yung mga pagsubok. Alam niyo ba yon? Yan ang nagtuturo sa'yo. Araw-araw yan, natututo ka from glory to glory. Kung kailangan maraming ituwid sa'yo, araw-araw kang tinutuwid din ng Panginoon.
Mahirap gawin yun, di ba? Mahirap lagpasan yun, tama? Isipin mo, araw-araw kong tinutuwid. Kasi ang daming ang daming error eh. Ngayon, kapag konti na lang yung error, konti na lang yung hampas ng Panginoon sa'yo. Tama? Maaaring konti na lang, nakakasunod na, nakakatupad na, konti-konti na lang. Tama? From glory to glory, nababago po tayo. Nababago yung pagkatao natin. Nakokontrol natin ito. Flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Yung espiritu doon na lumaking tao, kaya niyang kontrolin yung kanyang sarili. Tama? Kaya pakainin niyo mga anak, yung spirit man doon sa loob ng katawan niya. Yun ang pakainin ninyo ng karunungan at kaalaman at lahat ng pagpapakumbaba at kabanalan. So yun, kailangan lumaki, matuto yung pagkataong loob para masupil niya ito. Ito, contrary yan naglalaban yan. Nagdadalawang isip ang tao minsan. Gagawin ko ba to? Hindi ko ba gagawin? Gagawin ko ba to? Hindi ko ba gagawin? Ngayon, kung mahina ang spiritual life mo, sigurado laglag ka. Tawag sa amen. Kung hindi ka mapalalanginin, kung hindi ka pala samba, nakalimutan mo na, sigurado laglag ka sa lahat ng bagay. Wala kayong magagawa kung wala ako sa inyo, sabi ng Panginoon. Pero ang Diyos ba'y nagbabago? Hindi. Hindi nagbabago ang Panginoon dahil kilala ka na niya even from the foundation of the world. Hindi nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa tao. Maliban doon sa ipinanganak para sa kaparusahan. Shall we say amen? Pero hindi tayo doon, mga anak. Pinanganak tayo para sa buhay na walang hanggan. Kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon Salitain mo ito sa mga taong ligaw. Wala silang maiintindihan dito. Dahil ito po ay salita ng buhay. Hindi nila tatanggapin ito. At babaliwalain lang nila ito. Shall we say amen? Pero kung ikaw ay may pananampalataya at patuloy ka nagsisikap at lumalapit sa Panginoon, para sa ito. Para sa ito. Shall we say amen? Sa pagsikaman. Children, obey your parents in the Lord. So yung mga kabataan, huwag matitigas ang ulo. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Diba? Shall we say amen? Yung paggalang sa magulang, may pangako pala yun. Hahaba ang buhay mo. Igalang mo ang iyong ama at iyong ina na siyang unang utos pala yun, na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. So say amen. Praise the Lord. At kayong mga ama, yung mga magulang, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Huwag daw ipamungkahi. May mga magulang kasi, pag sinermonan yung anak, instead na yung anak, magpakumbaba dahil minumungkahi sa galit, lalong nagagalit. Tama. Shall we say amen? Kasi ang pangangaral sa mga tao, lalo sa mga anak, kailangan ginagamitan niya ng wisdom. Tingnan niyo mga tao. Alay ka nga dito. Ito sa'yo. So, walang wisdom, di ba? Tama. Kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. So, imbis na sumunod, lalong sumama ang loob. Di ba? Mali ang
ang pagsasaway mali ang kaparaanan Kailangan lahat ginagamitan ng wisdom para tumuwid ang tao. At sabi pa dito, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ayun. Balik ka pa rin sa Kanya. Tama? Sabi sa amen? Hindi yung may hawak kang latigo Hindi ka tutuwid Eto sa'yo. Pak, 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 pak. Hindi ganon. Kailangan gamitan mo. Ito. Word of wisdom. Shall we say amen? So yung mga anak, at naniniwala ako na kayo na may matalimahin sa mga bagay ng Panginoon. Pagka minsan umiiral ang mga kahinaan. Sa verse 10, para ma-overcome po natin ito, sa katapos-tapos ay magpalakas kayo sa Panginoon. Ayun. May kalakasan, di ba? Sabi sa amen? Paano ka lalakas? Di makipag-fellowship ka sa Panginoon. Manalangin ka. Tama. Humingi ka ng pagpapala. Humingi ka ng habag. Humingi ka ng awa. Humingi ka ng patnubay. Humingi ka ng gabay. Humingi ka ng kapayapaan. So, ganun. Sa katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sabi dito sa 11 sa pagkaka-English, put on the whole armor of God. Ayun. Parang sundalo, di ba? May armor, di ba? Isusukbit mo lahat yun. The whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Para maka-overcome ka, tama? Hindi naman pwedeng nasa gitna ka ng labanan, nasa gitna ka ng gera, wala kang armor, di ba? Wala kang panlaban sa dyablo, tama? So, ang panlaban sa dyablo, walang iba yung salita ng Panginoon, di ba? Shall we say amen? Lagi mong ipapasok sa isipan mo yan para ma-remind ka niya lagi. Shall we say amen? Kasi kung hindi mo i-meditate din ang salita ng Diyos, baka mamaya nasa gitna ka ng pagsubok, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Shall we say amen? Dapat may panlawang ka. Sabi dito sa 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Hindi ito sa tao, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. So yung pala ang kalaban natin, mga anak Tama. Shall we say amen? Kaya pala ang tao hindi makapag-overcome Wala naririnig na salita ng Diyos Lagi siyang talunan Tama? Shall we say amen? Dahil yung dyablo, mga kapatid, pinaglalaroan ng isipan mo, dinadaya ka. Tama? Amen. Pero sabi ng Panginoon, greater is He, mas dakila siya kaysa sa kanya na nasa sanlibutan. Ngayon, kapag meron kang katulong, meron kang kasama, meron kang alalay na nandun sa tabi mo lagi, ano nga magagawa ng kaaway, di ba? If God is for us, who can be against us? Wala. Mga anak, mga kapatid, yan ang mananagumpay. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. Yun. Napakasama daw ng mga araw Disgrasya dito, disgrasya doon, holdapan dito, holdapan doon, patayan doon, patayan dito. Scam dito, scam doon.
Wala lang mabuti sa panahong ito, mga anak. Magsikuha ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. Yan, para at least ma-survive natin yung buhay na ito. Tama na sinasabi ni Pablo na masasamang mga araw. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Ayan. Sabi sa amen. May pagtitibay na ginagawa ang Panginoon. Hindi tayo talunan. Hindi tayo talunan. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay mga bigkis ng katotohanan. Ayan. Na may sakbat na baluti ng katwiran. Breastplate of righteousness. Na anak. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito'y taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapapatay ninyo sa lahat ng nagniningas ng suligi ng masama. Ayon, mga anak, yung faith, yung pananampalataya ng isang tao. Yung paninindigan, yung pagtitiwala. Na hindi nagbabago. Huwag niyong iwawala yon para kayo maging mapanagumpayin, mga anak. Sabi dito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Suligi ng diablo yon. O yung darts, o yung pana ng kaaway. Kahit pinapana ka ng ganyan ng diablo, nandun ka, nakatungtong ka sa bato ng payag. Hindi ka madadaya Hindi ka malilinlang Tama? Sabi sa amen? Pero kung wala ang salita ng Diyos, mga anak, kawawaan siyang tao. Wala siyang panghugas wala siyang panlinis Kaya ang ipinapayo, huwag pababayaan ang pagtitipon ng mga banal gaya ng ginagawa ng iba, yamang namamalas ninyo na ang panahon ay malapit na. Di ba? Shall we say amen? Nakikita ba ninyo? Tumingin kayo sa Middle East. Sa nangyayari doon. Tumingin kayo sa Amerika. Tumingin kayo sa Europa. Yung early civilization na yan, mga anak. Sa kanila magsisimula ang kaguluhan, Brother Johnson. Pinipigil pa, di ba? Naalala ko yung message ni Brother Johnson kanina. May pumipigil pa. Sino? Yung anghel? Tama, Brother Johnson? Huwag mo munang ibuhos ang galit, sabi doon sa 4 na anghel. Hintayin mo. May timing dyan. May panahon para dyan. Huwag tayong abutan nun. Dahil dito yung mangyayari. Dito pa lang maghanda na tayo. Dito ang gagawin pag-agaw. Mga anak. Kaya ano sabi ng Panginoon? Magbantay nga kayo. Magbantay nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ni ang oras ng pagparito ng anak ng tao. So darating ang Panginoon. At ito ang araw ng paghahanda. Shall we say amen? Purihin ang Panginoon. Sa 17 ba? At magsikuha rin naman kayo ng turbante o helmet. Turbante yan sa Tagalog, helmet. And take the helmet of salvation. So lahat naman kayo na narito ay nabautismohan kayo di ba? Tinanggap naman ninyo ang Panginoon Take the helmet of salvation.
Laging dala nyo yun. Lagi suot nyo yun. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, laging ready. Tama. Para hindi ka nadadaya. Para hindi ka na itutumba ng kaaway. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. So yung mga anak, kailangan yan, yung whole armor of God na laging nakabihis sa bawat isa sa atin para hindi po tayo malilinlang ng kaaway. Dahil tuso ang diablo, mga anak. Tuso ang kaaway. Be wise as a serpent and harmless as a dove. So yun ang dapat nating ilakad sa buhay na ito, no? Shall we say amen? Magpakatalino tayo. Isa lang ang buhay, mga anak. At malaking pribilehiyo na ito na igiya tayo ng Panginoon sa buong katotohanan. Konting panahon na lang. Konting panahon na lang, mga anak. Darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. Hindi marami ang kukunin ng Panginoon sa rapture. Dahil many are called, but only few are chosen. Shall we say amen? Hindi marami. Ang marami, yung tinawag. Ang problema, kapag pinilian na, kumonte. Pagsimikapan natin, mga anak. Huwag natin sayangin ito. Buhat ng pagkabata, buhat panahon, ginigiya na tayo. At hanggang ngayon, nandito tayo, magkakasama tayo. Sayang naman. Nagkaanak na kayo. Akayin natin yung mga bata na yan sa buhay. Tama? Ang magulang ang magbibitbit sa mga anak, sa mga kabataan. Shall we say amen? Huwag yun nang intayin yung anak ang magbitbit sa iyo. Kasi nakakaya naman yung anak pa nagbitbit sa magulang. Tama po ba yun? So, dapat magulang. Magulang yung halimbawa eh. Magulang yung huwaran eh. Magpakita kayo ng halimbawa sa mga anak nyo. Kahit hindi ka nagsasalita, gagayahin ka na lang eh. Shall we say amen? At yung pattern, kapag nasunod yun, pag nakita ng mga anak na ginagalang ng asawang babae, yung asawang lalaki, yung mga anak gagalang din do sa asawang babae. Shall we say amen? Hindi naman pwedeng sasabihin mo sa anak mo, hindi mo ako ginagalang ina mo ako Siyempre, yung anak, nasa isip niya lang yun eh. Bakit ginagalang mo ba yung ulo mo? Ganon din ang tanong sa'yo, babalik lang naman sa'yo, di ba? Shall we say amen? Mga anak, may pattern na ang banal na kasulatan para magkaroon ng kapayapaan sa bawat tahanan. Shall we say amen? Sige mga anak, hanggang dito na lamang yung nais kong iparating sa inyo sa tulong ng Panginoon. At huwag nating iwawala ang mga bagay na ito. Itali daw sa leeg di ba? Itali para hindi ikwintas yung mga salita ng Diyos, mga anak, sa buhay natin. Sige po mga anak, at yumuko tayo sandali at magpasalamat. Ang namin banal at